Sabi nila ganoon daw talaga pag nag-30 ka na. Pag lumagpas ka na ng 30, medyo mapapaisip ka na sa buhay. Yan, mapapaisip ka na sa buhay at lalagyan ka na sa balikat mo ng mga responsibilidad. Ganon. Pero bilang isang lalaki, siyempre, kailangan natin tagusan to. Responsibilidad ko, ito. Yan, buong bahay na yan. At sa kabila, meron tayong binabayaran na lupa. Mga bills, kuryente, tubig, internet. Lahat yan ay responsibilidad natin. Dumating na nga rin pala yung in-order ko na isa na parang ano siya. Ano ba yan? Yung inaano na cube. Yan. Yan, ganun lang siya. Para ma-relax lang din ang iisipan mo, di ba? Buti ko ito lalagay niya, no? Parang bata naglalaro, di ba? Pero siyempre, nakaka-relax siya. Kung kagaya ko na madalas na kayo nag-overthink dahil sa buhay ba? Ayan, sa ano ng buhay, sa mga responsibilidad, sa mga nagdadaanan natin, sa mga bayarin, di ba? Nag-overthink ako kasi napagod yung isip ko, kakatrabaho, kaka-hustle natin online. Kaya nga nagka-anxiety tayo, di ba? Kasi daming iniisip eh. Marami kang iniisip. Yun na yung parang overthink, di ba? Marami kang iniisip. Mga hassle mo, trabaho, na kailangan mong gampanan. Na-chat ko na ba to? Na-replyan ko na ba to? Nagawa ko na ba yung ganito? Nagawa ko na ba yung ganyan? Di ba? Nakapagpasa na ba ako ng result? Ganito, ganyan. Nakapagano na ba ako? Kaya ngayon pinapahinga ko muna yung isip ko. At kailangan ko ng mga ganito. Kailangan ko ng mga outlet para mapaglabasan ng yung libang ba, mapaglibangan. So, hindi tayo masyado mag-isip, di ba? Katulad na ito, yung vlogging natin. Na malaking tulong sa akin to, itong vlogging natin. Kasi yung oras ko na 30 minutes o isang oras sa pag-edit, saka maghapon na pagbibideo, di ba? Yun pa lang eh. Doon niya na natutuon yung pansin ko. Di ba? Hindi na siya sa ano. Pero minsan siyempre, minsan nag-iisip din ako kung ano yung pwede natin videohan, di ba? Kung anong angle, ano yung pwede natin sabihin sa video natin. Pero normal lang yun. Ganon. Di ba? At normal lang din na isipin natin yun. Siyempre, ano na tayo eh. Kumbaga sa YouTuber na tayo eh. Di ba? Nakailang lapag na ako ng video dito. Magdi 300 plus na. So 300 plus na yan lang yung iniisip ko na para paano lang libangan natin dito sa bahay. Katulad nito ngayon, ako lang mag-isa kaya nakakagawa tayo ng video, di ba? Na ano yung ano ko eh, may pagka-introvert din kasi ako eh. So mas gusto ko rin minsan kasi na ako lang mag-isa. Pero yun nga lang ay yung ano natin, yung isip natin na mental load tayo. Ganun. Pero okay naman, all goods, normal naman tayo. Natural lang yun na mapapagod ka, di ba? Kaya nga may mga nagbe-breakdown eh. Ibigla na lang sila kung ano nangyari sa kanila, di ba? Minsan nawawalan ng malay talaga. Kasi sobrang gusto ng isip nila na magpahinga pero hindi nila pinapahinga kasi ginagamit pa rin nila, isip pa rin sila ng isip. Di ba? May ganun. So tayo, ito lang. Wala lang, sinare ko lang to mga tol. Sinare ko lang sa inyo to. Kasi ito yung isa sa mga ano ko, pag nag-overthink ka, yan, hawakan mo lang yan. At yung isip mo, mapopokus sa kanya, di ba? Isip mo, mapopokus sa kanya. Hindi mo na masyadong iisipin ngayon yung pinag-iisip mo. Yan, may update tayong spinner dito. At itong sing-sing ko, yan.
Minsan yung kamay ko na isa, yung ano, nilalagay ko dito. Sinikot-ikot ko lang to. Ito yung madalas natin ginagamit ngayon. Yan, kulit natin, no? Ganito yung mga trip natin. Sabi nila, ganun daw talaga pag nag-30 ka na. Pag lumagpas ka na ng 30, medyo mapapaisip ka na sa buhay. Yan, mapapaisip ka na sa buhay at lalagyan ka na sa balikat mo ng mga responsibilidad. Ganon. Pero bilang isang lalaki, siyempre, kailangan natin tagusan to. Responsibilidad ko, ito. Yan, buong bahay na yan. At sa kabila, meron tayong binabayaran na lupa. Mga bills, kuryente, tubig, internet. Lahat yan ay responsibilidad natin. At wala naman nagbibigay sa atin na mga magulang o hindi ka gaya dati. Di ba nung bata ka, pagka gusto mo bumili ng candy, hingi ka lang sa magulang mo. Ngayon, hindi na ako nanghihingi sa mga magulang ko. Pero yun nga, dahil nga may partner tayo, at least kahit pa paano may nagiging katuwang tayo sa buhay. Pagka si baby yung nagbabayad sa lupa, ako, ito na lang bahay yung iniisip ko. Wala, kasi bigla tayo nagkaroon ng bahay eh. Bigla tayo nagkaroon ng bahay, pero thankful tayo para doon. Unang-una kasi wala tayong plano. Kasi nga, wala naman akong kapera-pera eh, di ba? Wala akong kaplano-plano pa muna magbahay. Kasi nga, alam ko na broke pa ako. So, alam ko na hindi kakayanin. Biglang nagkaroon na ng ganito. Kasi nga, nakwento ko naman sa iba mga vlog ko, di ba? Kung bakit ako na bigla may-ari na ito. Kasi yung mga magulang ko, na mas pinili na muna nila na mag-stay muna sa Quezon City. Kasi nga, noong nangyari dito na may bagyo, yung tubig ay hindi nawala. Yung tubig sa harapan ng bahay. At itong bahay na to, napasukan doon ng tubig, na baha. So, siyempre, tsaka malungkot din sila gawa ng probinsya kasi talaga eh. Kaya nga ako nagka-anxiety kasi ako lang mag-isa eh, di ba? Tahimik, ganun. So may mga kapitbahay ka man, pero hindi naman katulad sa street, di ba? Laki kasi ako sa street eh. Si Ermat ko sanay din sa street. So pagkalabas, may kakwentuhan ba? Konting lakad mo lang, konting hakbang lang, may kakwentuhan, ganun. So, ganun din kami, lumaki kami sa street, paglabas mo, ang saya. Kahit wala kang pera, pero may mga makakajamming ka dyan, may mga kababata ka dyan, maglalaro kayo. Pag hapon na, pag nagbinata na kayo, andyan na yung inuman, di ba? So, nawala yun din. Pagdating ko dito, kaya medyo nag-iba rin yung setup ko eh. So, inaano ko lang, si Ermat din kasi nalulungkot dito, minsan umiiyak din siya. Ganun, umiiyak siya talaga na nalulungkot siya. So, dahil nga gusto na nilang sa iba ba, ipasalo sa iba kasi nga hinulugan itong bahay eh. Gusto nila ipasalo sa iba, i-alok sa iba, tapos yun na lang yung magtutuloy. So, ang ginawa ko, sige, kung talagang ayaw nyo na, ganyan, ako na lang, di ba? Nanginayang din kasi ako eh, at wala rin akong matitirahan eh. Di ba? Alam ka naman, sisiksik na naman ako doon sa kanila. Makikisiksik naman ako doon. So, sabi ko, ako na lang, ano yun lang namin ni baby. Sakto, sumali ako sa paluwagan noon. Yung sinahod ko doon, pinang-down ko sa kanila, 100k. Nag-down ako ng 100k. Inutang ko pa ngayon 30 eh. Inutang ko pa yung 30 ngayon. Nag-down ako ng 100k. Sa kanila, tapos ako na yung tuloy-tuloy na nagbabayad ng bahay. 10k monthly ang binabayad natin dito. So, iniisip ko rin kasi, total 10k monthly, tapos ko na mag-down yung di ba? So, kaya naman siguro kasi yung 10k na pagtatrabaho naman yan, hindi naman ganun kalaki yung utang natin na kung sakali man 100, hindi ka naman maglalabas ng 100k kada buwan eh. 10k lang, di ba? Kahit minimum ka dyan, masahod mo, basta matipid ka, kaya mong i-provide yung 10k. So, naisip ko, sige, 10k,
10K monthly, tuloy-tuloy ko na to. Ako naman ang dito. Yung kabilang ano naman, yung kasi yung lupa ko dati, yung sa akin. Ang ginawa ko, kasama yun sa pinang down ko. Sige, sa inyo na to. Tapos mag-down ako ng 100, sa inyo na yung lupa doon. Ay yung lupa doon, mabibenta mo kahit mga 400K. Ganyan. Eh, sabi naman ni baby, kung gusto namin daw ay kunin na yon. Kumbaga, bayaran na rin namin. So ngayon, nagsabay ngayon yung binabayaran namin. Binabayaran namin lupa doon at yung bahay. So 15K yung lupa kada buwan. Pero sa loob lang ng 2 taon yon. 360 lahat na magiging total. Naka 4 months yata kami, 5 months nahulog. So noong unang 3 buwan ako, ngayon 2 siya na. Pero tutuloy-tuloy niya na yan. So, ganoon nga nangyari, kaya responsibilidad. Nabanggit ko, lumayo ako sa kwento ko no? Na ano ako, wala na parang gusto ko lang magkwento ngayon. Na lumayo ako sa kwento ko kasi na babanggit ko kayo na yung pagdating mo ng 30s ay andyan na sa balikat mo yung mga responsibilidad. Binanggit ko lang din yung responsibilidad yun para sa akin kasi kailangan ko yung i-provide Kailangan ko yung i-provide buwan-buwan. So, hindi ako pwedeng huminto, di ba? Hindi tayo pwedeng huminto sa side hustle natin, sa pagtatrabaho natin sa shop ni Utol, di ba? Kung sana sumasahod lang tayo sa YouTube, no? Sarap sana. Kasi kahit pa paano, may pupasok na income. Pero, siyempre, itong pag-YouTube natin ay, ano na to, sinabi ko na to sa sarili ko na after 5 years na tuloy-tuloy ako magbo-vlog, ay doon pa lang ako sasahod dito na minsanan. Gano'n na, yun, pero po 5 years yung inano ko sa sarili ko. 5 years talaga yung pinasa ko sa isipan ko, sa sarili ko na pag ginawa ko to sa loob ng 5 taon at natuloy-tuloy ko, dun ko palang maaani yung mga tinatanim ko ngayon. Pero hindi ko sure kung kahit 1,000 monthly, yung ano yung $100 monthly, di ba? Kahit $100 monthly, okay na sa atin. Pero sana makukuha yon ng monthly, di ba? Kasi nung sa una kong channel, yung isang best ko na sumahod, halos 1 taon ko inipon yung $100 na yun Matagal, mahirap. Kaya nga marami talagang views, marami talagang ano sa mga upload mo, may mga nag-i-engage talaga. So, sabi ko nga, 5 years, sana maano na natin yan, di ba? Sa loob na 5 taon ay makakasahod din tayo regular dito kay YouTube. Napaka maganda kasi ano to maganda kasi itong gagawing retirement plan kasi nga pagtanda mo, hindi ka naman na pwede magtatrabaho pa sa mga corporate, di ba? So, pwede mo itong gawing libangan. Katulad ko, para siyang kasi yung iba kasi sinasabi nila ang trabaho is parang libangan na lang nila, di ba? Pag tanda nila, nagtatrabaho pa rin sila. Parang yun yung libangan nila. Ikaw naman ngayon, yung sa isip ko naman, pag tanda ko naman, ito naman yung gawin kong libangan, di ba? Upload, video ako dito, upload dyan. Hindi ko isipin kung ano sasabihin ng ibang tao. Tuloy-tuloy ko lang to, di ba? Kumbaga, ito yung magiging outlet ko para matanggal yung pagkainip. Kung ano yung ginagawa namin, share namin dito, ginagawa namin ni baby, ilalapag ko dito pagdating ng araw. So marami pang pwedeng mangyari, di ba? Marami pang pwedeng mangyari. So yun, humaba yung pakikipagkwentuhan ko para sa ngayong araw. Pero yun, sabi ko nga sa inyo, halos araw-araw naman ako nag-upload dito. Makikwento at magkwento ko rin yung ibang ano na ang buhay ko, ibang department ng buhay ko, kung ano yung mga pinagagagawa ko ba, kung ano yung mga plano natin. Dito lang yan, isi-share ko lang yan dito. Kasi parang nga sa akin, sabi ko nga kayo na, ito yung outlet ko para matanggal yung inip ko dito. At the same time, after 5 years, pwede tayong kukubra dito kay YouTube. So yun lang mga tol, maraming salamat sa mga nanonood dito. Sinasabayan nyo ako dito sa journey ko sa pag-YouTube. So, yun lang. Hanggang dito na naman na ito. Vlog-vlog natin para sa ngayong araw. Bye-bye!